Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ang buong akala ko, kapag nagmahal ka ng tapat, kapag ipinaglaban mo ang isang relasyon kahit laban sa lahat, magiging masaya ka sa huli. Pero hindi pala ganun ang buhay. At lalong hindi pala ganun si Marco. Magandang araw, Miss Aya. Ako si Geneva. Nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko, ay 5 taon na akong kasal kay Marco. Sa 5 taon na yun, wala ni isang araw ang masasabi kong tunay akong naging masaya. Parang araw-araw ay impyerno, araw-araw ay kalbaryo. Nang una ko siyang makilala, akala ko siya na ang lalaking itinakda para sa akin. Mapagkumbaba siya, may kaunting trabaho sa bayan at masarap kausap. Niligawan niya ako ng halos 1 taon at dahil sa panliligaw niyang may kasamang pag-iyak, pangakong ako lang ang mamahalin at paniniwalang iba siya sa lahat. Napapayag niya akong magpakasal. Tumira kami sa baryo nila sa Leyte, malayo sa bayan, malayo sa mga magulang ko. Wala akong kaibigan doon, wala akong ni isang kakilala. Tanging siya lang ang meron ako. Sa simula, mabait pa si Marco. Pero pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti na siyang nagbago. Mabilis nang uminit ang ulo. Lahat na lang ng bagay, pinagtatalunan. Kapag wala ako sa timing, kapag hindi niya nagustuhan ang lutong ulam ko, kapag natatagalan akong umuwi mula sa palengke, sapak agad ang katapat ko. May mga gabi na hindi ako makatulog sa sakit ng katawan ko. May mga pagkakataon na halos gumapang ako para lang makapasok sa kwarto dahil sinisipa niya ako sa tagiliran. Pero ang mas masakit sa lahat, wala akong masabihan. Hindi ko masumbong sa pamilya ko. Hindi ko rin maipagtapat sa barangay dahil kilala siya ng lahat. Sila pa mismo ang nagsasabi sa akin noon. Pasensya ka na. Ganyan talagang lalaki. Basta't wag mo siyang salungatin. Minsan pang wika ng biyanan ko noong pumunta siya sa bahay at nadatnan niyang puro pasa na naman ang katawan ko. 6 na buwan pagkatapos naming ikasal, umaasa pa rin ako na magbabago si Marco. Na baka kaya mainit ang ulo niya ay dahil hindi pa kami nagkakaanak. Pero habang lumilipas ang mga taon, hanggang sa umabot ng 5, wala pa rin. At imbis na intindihin ako, lalo pa siyang naging marahas. Wala kang kwenta. Baog kang babae ka. Yan ang madalas niyang sigaw habang sinisipa niya ang lamesa sa harapan ko. Hindi kita pinakasalan para gawing alila ko. Anak ang gusto ko, hindi basahan. Hindi ako umiimik kasi sanay na ako. Sanay na ako sa mga salitang mas masakit pa kesa sa suntok. Sa mga mata niyang laging galit. Sa mga gabing uuwi siya ng lasing at kailangan ko siyang alalayan kahit ako pa mismo ang may sakit. Isang gabi, natanaw ko mula sa bintana si Marco. Nasa bakuran nito ng bahay at pasuray-suray kung lumakad. Kinakabahan na naman ako at nanginginig na naman ang katawan ko sa isiping mayayari na naman ako sa oras na magkamali. Kaagad na binuksan niya ang pinto at halos mapatumba ito. Sa lakas ng tadyak niya, pagpasok niya ay dumiretso siya sa kusina. Anong oras na? Wala pa rin pagkain. Sigaw niya. Marco, mag-iinit na ako. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa akin. Huwag mo kong sagutin, bruha ka. Puro ka na lang gastos. Wala ka namang silbi. Hindi ko na naituloy ang paliwanag ko. Sunod-sunod ang suntok sa braso ko, sa balikat, at saka ang paghampas ng sinturon. Niyakap ko na lang ang sarili ko at isinubsob ang ulo sa banig habang nagmamakaawa. Tama na, Marco. Maawa ka naman. Pero walang awa ang lalaking minahal ko noon. At sa bandang huli, pagkatapos ng lahat, iniwan niya akong nakasalampak sa sulok ng kwarto, nanginginig
at tahimik na lumuluha. Hindi ko alam kung ilang minuto pa akong nanatili sa ganong ayos hanggang sa unti-unti akong nilamon ng antok. Hindi dahil sa pagod, kundi sa pagkadurog ng katawan. At doon, sa dilim ng aking kamalayan, ang huling alaala ko bago ako makatulog ay ang pagkakadapa ko sa sahig. May tumutulong dugo sa ilong ko at ang katahimikan sa loob ng bahay matapos akong saktan ni Marco. Wala na siyang ibang sinabi. Basta umalis na lang siya ng kwarto matapos akong pagbuhatan ng kamay. Hindi ko na naramdaman kung kailan ako nakatulog, pero ang sunod kong nakita ay tila isa ng panibagong mundo. Nagising ako sa napakagandang lugar, luntian ng paligid pero may kakaibang liwanag. Ang mga puno ay mataas at tila kumikislap ang mga dahon. Ang mga bulaklak ay hindi karaniwang bulaklak. May asul, may lilang malalim ang kulay, at may ilan pang may ilaw sa gitna. Ang hangin ay malamig, masarap sa balat, at ang paligid, tahimik, payapa. Naglakad ako, nililibot ang di ko alam kung panaginip o realidad, hanggang sa may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Paglingon ko, napatigil ako. Isang lalaki ang dahan-dahang lumalapit. Matangkad siya. Maayos ang pagkakatayo niya. Parang hindi siya isang ordinaryong tao. Napakaganda ng mga mata niya habang nakatitig sa akin. Pero ganun pa man, nakaramdam pa rin ako ng takot. Huwag kang lalapit. Bulong ko habang umaatras ng kaunti. Tumigil siya sa paglapit. Hindi kita sasaktan. Hindi ako kaaway, Geneva. Mahinahon niyang sabi. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi mo ko kilala. Pero matagal na akong naririto. At ngayon lang ako nakalapit sa'yo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay parang may bumabalot na kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Sino ka? Nasaan ako? Ako? Isa akong nilalang na hindi mula sa mundo mo. Isa akong engkanto, pero hindi mo kailangang matakot. Engkanto? Bakit mo ko dinala rito? Hindi siya lumapit, pero inilapat niya ang kamay niya sa hangin. Mula roon, may lumiwanag na maliit na bola. Lumipad dito papunta sa akin at dumampi sa braso kong may pasa. Sa isang iglap, nawala ang sakit, nawala ang pasa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napapikit ako sa ginhawang naramdaman ko. Anong ginagawa mo? Ginagamot kita sa pamamagitan ng kaalaman ko. Bakit? Hindi mo naman ako kilala kaya bakit mo ko ginagamot? Kinakabahang tanong ko. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng lungkot at malasakit. Dahil ayokong hayaan kang laging nasasaktan. Nakikita ko ang bawat gabi mong pag-iyak, bawat umagang puno ng takot. Nakita ko kung paanong unti-unti kang nauupos. Kaya ngayon, kahit sa panaginip lang, gusto kong maging pahinga mo. Hindi ko napigilang mapaluha. Napaupo ako sa damuhan at tinakpan ng kamay ang muka ko. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Wala akong anak. Wala akong pera. Wala akong karamay. 5 taon na akong nakakulong sa buhay na to. Paulit-ulit lang. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Tahimik siyang lumapit. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa tapat ko at dahan-dahang hinaplos ang buhok ko. Mainit ang palad niya at hindi ko maintindihan pero parang may dumadaloy na lakas mula sa kamay niya papunta sa akin. Hindi mo kasalanan na mahalin ang maling tao, Geneva. At hindi mo kasalanan kung bakit ka nahulog sa ganitong buhay. Pero tandaan mo, hindi pa huli ang lahat para magising at lumaban. Anong ibig mong sabihin? Teka, ano bang pangalan mo?
Ako si Failan. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero ang presensya niya ay parang sinag ng araw sa loob ng napakadilim na kuweba. Doon ko lang naramdaman na parang may halaga pa pala ako, na may nakakakita pa pala sa akin bilang tao, hindi bilang alipin, hindi bilang baog, lalong hindi bilang babae lang. Failan, salamat Ani ko habang pinupunasan ng mga luhang pumapatak sa pisngi ko. Walang anuman. Babalik ka sa mundo mo mamaya. Pero wag mong kalimutang may isang mundo kung saan ikaw ay minamahal, hindi sinasaktan. Sagot niya habang inaalalayan akong tumayo. Simula ng gabing yun, Miss Aya, gabi-gabi kong hinihintay ang pag-idlip, hindi para makapagpahinga, kundi para makabalik kay Failan. Sa tuwing dumidikit ang ulap ng antok sa aking mga mata, doon ko siya nakikita. At sa mundong yun, tahimik niyang ginagamot ang mga pasa ko. Pinapasyal niya ako sa hardin na may ilog na parang kristal. Binibigyan niya ako ng lakas na hindi ko matandaan kung kailan ko huling naramdaman. Pero sa araw-araw na gising ako, patuloy pa rin ang bangungot. At isang araw, may dumating na sugat na kahit si Failan, hindi agad na agapan. Araw ng Sabado, 3:00 ng hapon, bumalik si Marco mula sa bayan nang may kasamang babae. Bata pa ito, maputi, maganda, naka-mini skirt at tila amoy mamahaling pabango. Hawak nito ang braso ni Marco na parang sa kanya na talaga ang lalaking minsang buong-buo kong minahal. Marco, sino yan? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Ngumisi lang si Marco, yung ngiting matagal ko nang hindi nakita. Pero hindi para sa akin, kundi para sa babaeng kaakbayan niya. Ito, si Maylin, kaibigan ko sa bayan. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Kaibigan? Dito mo dadalhin? Sa bahay natin? Tumawa si Marco, maikli lang, pero ramdam kong mapanghamak. Anong problema ron? Wala ka ng karapatang tanungin ako. Hindi ka nga makabuo. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak, na hindi mo man lang kayang alagaan yung sarili mo. Napaatras ako bahagya, nanlalambot, pero hindi pa siya tapos. Ang tagal kong nagtitiis sa'yo, Geneva. Hindi kita pinakasalan para lang magdusa. Alam mo bang mas maraming mas maganda sa'yo? Mas bata at mas masarap kaysa sa'yo. Ngayon nga, tignan mo si Maylin. Ito ang tunay na babae. Sabay lingon niya sa babae at ngiti. Si Maylin, na mula ulo hanggang paa ay ayos na ayos. Ngumisi sa akin at sinabayan pa ng malumanay pero nanunuyang tono. Ang cute ng bahay mo kaso mukhang sobrang tahimik. Parang libingan. Anong gusto mong palabasin? Wala naman. Gusto ko lang malaman mo na simula ngayon, ako na ang matutulog sa tabi ni Marco. Siguro naman, okay lang yun, 'di ba? Wala ka na rin namang silbi sa kanya. Lumayas kayo! Hindi kayo pwedeng tumira dito! Tumigil ka nga dyan. Kung ayaw mo sa sitwasyon na to, umalis ka. Wala nang lugar sa bahay na to para sa isang babaeng inutil. Sigaw pabalik sa akin ni Marco. Lumapit siya at itinulak ako palayo. Muntik na akong matumba. Mabuti na lang at nakapitan ko ang dingding para wag mahulog. Nanlamig na ang mga palad ko at hindi ko na kayang pigilan ng mga luha ko. Sa mga sumunod na araw, sinadya talaga nilang ipakita sa akin ang relasyon nila. Naririnig ko ang halakhak ni Maylin tuwing gabi. Halos hindi na ako makapasok sa sariling kwarto. Si Marco, na dating asawa ko, ngayon ay parang estranghero na, masaya at malaya sa piling ng iba. Isang gabi, umuulan ng mahina
Ang paligid ay basa at madulas ang lupa. Nakatayo ako sa gilid ng bangin, sa may gubat. Tanaw ko ang ilog na minsang pinangarap kong pagliguan, kasama ang magiging anak namin ni Marco. Wala nang natira. Pati pag-asa. Pinatay na nila. Bulong ko sa sarili habang hawak ko ang isang lumang panyo. Basa na ito ng luha. Nakayapak lang ako at lumapit sa pinakagilid. Failan, kung naririnig mo ko, patawad. Hindi ko na kaya. Ayoko na masaktan ng ganito. Huling bulong ko bago humakbang para malaglag na sa pangpang. Isang hakbang na lang at tuluyan na akong malalaglag. Ngunit isang mainit na kamay ang biglang dumakma sa braso ko. Geneva, huwag. Tawag sa akin ng isang pamilyar na tinig. Paglingon ko, si Failan. Basang-basa sa ulan. Pero parang hindi siya tinatablan ng lamig. Nakatingin siya sa akin. Puno ng gulat, takot at awa ang mga mata niya. Bakit mo to ginagawa? Wala nang natira sa akin, Failan. Pinagtatawanan na nila ako. Wala na akong halaga. Wala akong anak. Wala akong pagmamahal. Wala na akong silbi sa mundong to. Hinila niya ako palayo sa gilid. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Para bang ayaw niya akong bitawan kahit anong mangyari. Geneva, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan ng anak para magkaroon ng halaga. Hindi mo kailangang may lalaki para masabing mahalaga ka. Ang puso mo, pagod. Oo, pero hindi ibig sabihin nun, wala na itong silbi. Pero, bakit ako? Bakit hindi nila makita ko sino talaga ako? Hinawakan niya ang pisngi ko. Mainit ang kanyang kamay kahit giniginaw na ako sa ulan. Pakiusap. Hayaan mo muna akong maging dahilan mo ngayong gabi. Hayaan mong ako muna ang humawak sa'yo. Geneva, kapag hindi mo pa rin kaya bukas, tatawagin ulit kita at ulit hanggang sa makita mong may dahilan ka pa para mabuhay. Failan, hindi kita iiwan kahit pa panaginip lang ako sa ngayon. Dahil sa panaginip mong to, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. basa pa ang mga pisngi ko ng luha. Nanginginig pa rin ang tuhod ko mula sa tangkang pagtalon sa bangin. Ngunit yakap ako ni Failan. Mahigpit, tila ba kung pakakawalan niya ako'y tuluyan na akong mawawala. Tahimik kaming nakaupo sa ilalim ng punong kahoy. Halika, may gusto akong ipakita sa'yo. Ha? Saan? Sumama ka sa akin. Sandali lang. Hindi mo kailangang mag-isip. Hindi mo kailangang magtiis. Ngayon, magpahinga ka muna. Tumayo siya. Iniabot ang kamay niya sa akin. Tahimik akong tumango at dahan-dahang inabot ang kamay niya. Mainit, matatag. Sa bawat haplos ng palad niya, tila unti-unting bumabalik ang bahagi ng sarili kong matagal nang nawawala. Naglakad kami sa isang daang gawa sa mga dahong kumikislap. Tila sinag ng buwan ang pinagmumula ng liwanag. Sa paligid ay may mga punong may mga ugat na parang gininto ang sinulid. At ang mga bulaklak dumarampi sa hangin sa bawat paglalakad namin. Nasaan tayo? Narito tayo sa pagitan ng panaginip at ng lugar ko. Isang daan patungo sa kung saan ka magiging totoo. Hindi yung Geneva na sinasaktan, kundi yung Geneva na minamahal. Failan, bakit mo ko pinili? Sa dami ng tao, bakit ako? Dahil naririnig ko ang tahimik mong panalangin. Bawat bulong mo sa dilim, bawat sana mong hindi mo na nasasabi kahit sa sarili mo. At dahil matagal na kitang minamasdan, sa bawat hampas ng mundo sa'yo, ako ang saksi. Naglakad pa kami hanggang sa marating namin ang isang malawak na parang.
May ilog sa gitna, kulay asul na parang salamin. Ang mga bituin sa langit ay malalaki at tila mas malapit sa lupa. Sa damuhan, may mga nilalang na kumikislap, maliliit na parang paru-parong gawa sa liwanag. Ang ganda. Gusto kong dito mo muna kalimutan lahat ng sakit. Pwede kang humiga, pwede kang sumigaw, pwede kang manahimik. Wala rito si Marco, wala rito si Mylene, walang salita nilang kayang tumagos. Umupo ako sa tabi ng ilog, pinagmasdan ko ang tubig. Ang mukha kong nakikita sa refleksyon ay ibang-iba. Hindi nawasak, lalong hindi napagod. Geneva. Mahinang tawag niya. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa harapan ko. May hawak na maliit na puting bulaklak. Para sa'yo, hindi ito nalalanta. Katulad mo. Pailan? Alam kong panaginip lang to para sa'yo. Pero para sa akin, totoo ang lahat ng to. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Una kong nakita si Failan bilang tagapagligtas. Pero ngayong kasama ko siya sa paraisong to, parang may ibang sinasabi ang puso ko. Paano kung hindi talaga ako karapat-dapat mahalin? Huwag mong sabihin yan. Ang pagmamahal ay hindi premyo. Hindi ito binibigay sa pinakamagaling o pinakamaganda. Ibinibigay ito sa taong may pusong handang magmahal, pabalik sa'yo. At ikaw, Geneva, ikaw ang pinakamatapang na pusong nakilala ko. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga salitang yun mula sa kanya. Pero bawat bigkas, ramdam kong parang tinutunaw ang pader na matagal kong itinayo para protektahan ang sarili ko. Pailan, pwede ba akong manatili dito? Sa ngayon, hindi pa. Ang mundo mo ay hindi ko kayang sakupin. Pero habang may gabi, habang may panaginip, darating ako at dadalhin kita rito. Tahimik akong sumandal sa balikat niya. Pinikit ko ang mga mata ko habang pinagmamasdan ng mga bituin sa taas. Tahimik kaming nakaupo ni Failan sa ilalim ng langit na puno ng nagagandahang bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit malambing, parang yakap. Ang mga damoy sumasayaw sa hangin ng katahimikan. Ilang sandali pa, napansin kong naging maseryoso ang tingin ni Failan sa akin. Failan, may iniisip ka ba? Tanong ko habang dahan-dahang iniaangat ang ulo mula sa kanyang balikat. Marahan siyang tumango. Oo, Geneva. Kailangan na kitang iwan ngayong gabi. Napasinghap ako. Bakit? Ngayon pa? Kapag pakiramdam ko, dito lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ko. Mariin pero banayad. Dahil ito ang tamang oras. Hindi ko gustong manatili ka rito dahil sa takot. Gusto kong lumaban ka. Para sa sarili mo. Para sa mga araw na hindi mo pa nararanasan. Lalong para sa mga umagang hindi mo pa naaabot. Naramdaman kong uminit na naman ang mga mata ko. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Babalik ako sa mundo kung saan wala ka. Walang nagmamahal sa akin. Ani ko habang pinipigilang tumulo ang mga luha ko. Ngumiti siya. Malungkot ngunit may liwanag sa mga mata niya. Mali ka. May darating, Geneva. Isang lalaki. Isang araw. Darating siya sa buhay mo. Magiging totoo siya. Hindi panaginip. At mamahalin ka niya sa paraang matagal mo nang ipinagdarasal. Magtiwala ka lang. Paano ko siya makikilala? Dahil kamukhang kamukha ko siya. Sa unang sulyap mo pa lang, mararamdaman mo agad. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung paano kanya titigan. Tulad ng palaging pagtitig ko sa'yo. Baka sinasabi mo lang yan. Hindi ko siya hahanapin, no?
Ayokong umasa. Mamaya pinapaasa mo lang ako. Hindi mo kailangang maghanap. Hindi mo kailangang umasa. Darating siya sa tamang oras. Sa oras na kaya mo nang tanggapin ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Pero ngayon, Geneva, Hinawakan niya ang mukha ko ng dalawang palad. ipagpatuloy mo ang paghinga. Ipagpatuloy mo ang pagbangon. Kahit pa mahirap. Dahil bawat patak ng luha mo, binibilang ng langit. At bawat tibok ng puso mo, patunay na may dahilan ka pa. Kailan? Ayokong mawala ka. Hindi ako mawawala. Habang nananatili ang alaala ko sa puso mo, narito pa rin ako. Sagot niya habang unti-unting lumalabo ang kanyang anyo. Paano kung makalimutan kita? Hindi mo ko makakalimutan, Geneva. Dahil sa panahong sinuko ka na ng lahat, ako ang pumili sa'yo. Sa huling sandali, hinalikan niya ang noo ko. Isang halik na puno ng pangako. Bigla akong napadilat. Amoy ko agad ang usok ng kahoy at narinig ko ang kaluskos ng mga manok. Hindi ito panaginip. Nasa isang maliit na silid ako, nakahiga sa banig. May basang bimpo sa noo ko at may malamig na tubig sa isang tabo sa tabi ng kutsyon. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Ay akala namin wala ka ng hininga. Nung makita ka namin, wala kang malay sa gilid ng bangin. Wika ng matandang babae na lumapit mula sa pinto. Napabangon ako. Masakit pa rin ang katawan, pero may kakaibang gaan sa dibdib ko. Nasaan po ako? Nandito ka sa bahay ko. Ako si Aling Remy. Akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Ay mabuti na lang at nakita ka ng anak kong si Froilan habang naglalakad sa gubat kagabi. Pinuntahan ka agad at inahon mula sa bangin. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pasensya na po. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, anak. Buhay ka at yon ang mahalaga. Malambing niyang tugon. Nagpasalamat ako kay Aling Remy bago umalis sa bahay nito. Hindi ko na hinintay pa ang anak niya para makapagpasalamat. Gulong-gulo pa rin kasi ang aking isipan at gusto ko na agad makauwi sa bahay. Makalipas ang 2 linggo mula noong gabing yun, tuluyan na akong umalis sa puder ni Marco. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang paliwanag, ang kanyang galit, o kahit ang kanyang kawalang pakialam. Isang umaga, habang himbing pa siya sa tabi ni Mylene, dali-dali kong isinilid ang ilan kong gamit sa lumang backpack at lumabas ng bahay ng walang lingon-lingon. Tumira muna ako pansamantala sa isang tiyahin ko sa kabilang bayan. Tahimik ang buhay doon, payak, walang sigawan, walang pasa, at lalong walang mapanirang salita. Sa bawat araw na lumilipas, inuulit-ulit ko sa isipan ang mga sinabi ni Failan, ang mga gabing pinapasyal niya ako sa mundong wala ni anino ng sakit. Doon ko kinuhang muli ang lakas ko. Doon ko inipon ng tapang para sa isa pang pagkakataon ng pamumuhay. At kalaunan, natuto akong umiti. Natuto akong lumakad mag-isa. Natuto akong manahimik ng hindi masakit. Pero hindi ko inakalang isang araw, muling bubuksan ng tadhana ang pinto ang matagal ko nang sinarhan. Araw ng linggo, habang naglalakad ako sa palengke para mamili ng gulay, napansin ko ang lalaking naglalakad pa sa lubong. Malayo pa lang, parang may kung anong pamilyar sa kilos niya. Ang paraan ng pagtayo niya, ng paghakbang niya, at ng pagtitig niya na parang pamilyar sa akin. Nang tumingin siya sa direksyon ko, natigilan ako. Mata sa mata, parang may malakas na hangin na dumaan sa pagitan namin. Bigla siyang umiti. Hindi yung tipong sapilitan, kundi yung ngiti ng isang taong matagal nang may naisabihin. Geneva.
kilala mo ko? Lumapit siya sa akin. Lalong lumapad ang pagkakangiti niya. Tumambad din sa akin ang napakagandang mga mata niya. Matangkad na may kaputian ang balat niya at may malumanay na tingin. At oo, naalala ko na. Kamukhang kamukha niya si Failan. Noong nagpakilala siya, doon na ako mas lalong nagulat at hindi talaga makapaniwala. Ikaw? Ikaw yung anak ni Aling Remy? Sino pa to? Si Froilan. Ako nga, hindi ko alam kung matatandaan mo pa ako. Pero ikaw yung iniligtas ko sa bangin. Dahan-dahan akong tumango. Oo, natatandaan ko yun. Maraming salamat nga pala. Hindi ako nakapagpasalamat sa iyo noon. Nahihiyang tugon ko sa kanya. Humingi din ako ng pasensya. Dahil ng araw na umuwi siya sa bahay nila, wala na ako. Ayon sa kanyang ina, nagising na raw ako at agad nang umuwi. Matagal na kitang gustong hanapin. Pero sabi ni inay, baka raw kailangan mo munang mapag-isa. Kaya hinayaan ko. Pero sa totoo lang, araw-araw kitang iniisip. Hindi ko alam ang isasagot. Napatingin na lamang ako sa kanya. Sa mga mata niyang halos kasing lalim ng mata ni Failan na bumuo sa puso ko. Alam mo ba, may sinabi sa akin si nanay na noong gabing iniligtas kita, parang may kung anong pwersang nagtulak sa akin papunta ron. Parang tinatawag ako. Hindi ko maintindihan nun pero ngayon baka may dahilan. Patuloy niyang wika. Dahilan? Oo. Baka kaya ako ang naroon ng gabing yun dahil ako talaga ang dapat mong makasama. Walang prenong sabi niya. Hindi ko alam kung seryoso ba ang sinasabi niya o nagbibiro lang. Pero napatulala na lamang akong nakatingin sa kanya. Pwede ba tayong magkape muna? Aya niya. Muli ay ngumiti si Froilan. Yung ngiting hindi ko nakita kailanman sa loob ng 5 taon kay Marco. Hindi ko na nga siya natanggihan pa. Anong gusto mo? Kapeng barako o yung may gatas? Tanong niya nang nasa tindahan na kami. Yung may gatas. Yung hindi ako mapapalo kapag mali ang timpla. Sabi ko, tumawa siya bahagya. Walang ganun sa akin. Promise. Hindi ko maintindihan ang sarili kung bakit bigla akong naging komportable kay Froilan. Ang saya niyang kausap. Ang simpleng kape sa may talipapa ay nauwi sa mahaba-habang kwentuhan. Mula sa seryosong mga tanong gaya ng anong paborito mong ulam hanggang sa tahimik naming pagtanaw sa mga dumaraang jeep at bata sa kalsada. Sa bawat saglit na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang sinasabi ni Failan. Isang araw, may darating. At heto siya, hindi perpekto, pero totoo. Mabait at napapasaya ako kahit sa simpleng pagpapatawa at kwentuhan lamang na ni minsan hindi ko naranasan kay Marco. Hindi nagmamadali si Froilan, ni minsan hindi niya ako tinanong tungkol kay Marco. Hindi niya pinilit alamin ang nakaraan ko. Sa halip, binigyan niya ako ng espasyo. Buwan ang lumipas. Naging madalas ang pagkikita namin. Minsan ay sinasamahan niya akong mamili ng gulay. Minsan ay dumadalaw siya sa bahay ni Tia. At isang gabi, nakaupo kami sa balkonahe habang nakatanaw sa kawalan. Geneva. Tawag niya sa pangalan ko. Napatingin ako sa kanya habang nilalaro ang tasa ng kape na may gatas. Kung sakaling isang araw, handa ka nang muling magmahal. Gusto kong malaman mo na hindi kita pagmamadaliin. Pero ako pa rin yung nandito. Maghihintay ako hanggat kailangan mo. Napatitig ako sa kanya, sa maamo niyang muka, sa kanyang mga mata na tila laging nakamasid sa galaw ng damdamin ko. At
kung sakaling hindi ko kayanin? Mahina akong tanong. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan, walang pwersa. Basta't kaya mong mabuhay, kaya mong umiti, sapat na yun para sa akin. Hindi mo kailangang suklian. Ang gusto ko lang, maging bahagi ng bagong simula mo. Sa puntong yun, naramdaman kong muling tumulo ang luha ko. Pero hindi na ito dahil sa sakit. Ito na yata ang unang beses na umiyak ako dahil sa kagaanan ng loob, sa pakiramdam ng pagtanggap. Salamat, Fräulein. Kung alam mo lang, ilang beses ko nang gustong sumuko. Alam ko, at heto ka pa rin. Buhay, matapang, humihinga. Pagkaraan ng 1 taon, lumipat na ako sa sariling maliit na bahay. Malapit lang kina Fräulein. Hindi man marangya, pero sa wakas, masasabi kong sariling bahay ko, katahimikan ko, kalayaan ko. Hanggang sa isang hapon ng Sabado, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa paso, dumating si Fräulein. May dala siyang isang maliit na kahon. Ano yan? Tanong ko. Binuksan niya ang kahon at may inilabas siyang kwintas. Sa gitna nito, may bato, kulay asul, parang tubig ng ilog sa panaginip ko noon. Nakita ko to sa tindahan ng alahas sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakita ko na to dati sa panaginip. Hindi ko nang maalala kung kailan. Aniya, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko yun inaasahan. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Alam mo bang, kamukha mo ang engkantong tumulong sa akin noon? Pag-amin ko sa kanya, tumawa si Fräulein at nagwikang, kaya pala pakiramdam niya, parang may koneksyon kaming dalawa. Pakiramdam niya ay nakita at nagkasama na kami. Noon pa man, hindi niya lang maalala kung kailan at saan. Sobrang saya ang nararamdaman ko sa araw-araw na kasama ko si Fräulein. Ramdam kong mahal na mahal niya ako. Sa parte naman ni Marco, nabalitaan kong baog si Marco at nagloko naman si Mylene. Dinala pa ni Mylene ang lalaki mismo sa pamamahay ni Marco. Napasabi na lang talaga akong karma na ni Marco yon dahil noon, grabe kong alipustahin niya ako at bugbugin. Pero ngayon, umikot na ang gulong ng buhay naming dalawa. Sa paglipas ng mga panahon, Miss Aya, ang dating pangarap naming masayang pamilya ni Marco, kami na ni Fräulein ang bumubuo. Nagkaroon na din kami ng mga anak at magmula nang magsama kami, masasabi kong naging mas maayos at masaya pa ang pamumuhay namin. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Naway kapulutan niyo ng aral ang kwento kong ito, na kahit pa naging martir ako sa isang tao, natuto akong bumangon at tumayo dahil sa tulong ng isang engkanto. At muli, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili nyo. Maraming salamat ulit.